Engineer. Engineer. Okay, sorry. Engineer. Bakit po kayo may dalang 3 million? Masarap po. Engineer, statement lang po. Engineer. Engineer. Excuse lang po ha. Excuse lang po. Later na lang ba? Later na interview ha. Later na. Wala na abante, tama na yan. Okay na yan. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calalo para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni DE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay imimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto
ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects, at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Engineer Calalo regarding your alok na maging state witness? Nabanggit ko po ito kanina nung kami po ay nagsalubong sa Office of the Provincial Prosecutor. Ano pong response niya? Tahimik si DE ngayon dahil baka medyo marami po kasi syempre mga nangyayari at kailangan po sigurong konsultasyon pa. Hindi siya sumagot. Sir, binanggit po ninyo may mga pinapanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SOP at you at liberty to name names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay DE Calalo, naawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas, baka kabisado nyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya syempre medyo sensitibong bagay na pangalanan ngayon ang mga kontraktor na ito at ang nakakaalam tungkol sa paano pinipili at paano dinadaya ang mga proyekto at mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas ay walang iba kung hindi ang district engineer. At yan ay isang dahilan na pinapanukala ko po na siya ay maging state witness at sana magbigyan ng ating gobyerno ng protection ang ating mga state witness dahil to come out and speak openly about claims that can be made of these magnitudes on wealthy and powerful people can put the life of a DPWH employee at risk.